Gagawa tayo ng carrot cake with a twist. Yes, gagawin nating mini donuts ang carrot cake natin at mini cupcakes. At gagawa tayo ng cream cheese na dip or sauce. Kaya kung gusto nyo ng bagong pagkakakitaan, eto na, pwede nyong gawing pang negosyo kahit sa bahay lang. Aesthetic ang dating pero kayang-kayang gawin sa bahay. Okay, para sa gatas natin, gagawa tayo ng DIY na buttermilk. So, meron tayong evaporated milk dito. Lagyan natin ng white vinegar. Yan. So, hayaan lang muna natin ito. Iset aside natin. At mamaya makita nyo, para siyang magka-curdle. Ayan o, nagsisimula na. Next naman ay i-mix natin ang ating mga dry ingredients. So, ito ang ating all-purpose flour. Lagyan natin ng baking powder, baking soda, white sugar, brown sugar, konting asin, cinnamon powder. Mix muna natin yan. Next, ang ating wet ingredients, yung ating itlog, cooking oil, ito ay vegetable oil, yung ating buttermilk, vanilla flavor, ang ating crushed na pineapple, tapos yung ating carrots. Mix natin yan na mabuti. Ayan, so na-mix na natin siya. Ngayon naman, optional, meron tayong walnuts and raisin. Lagyan natin ito ng konting harina para hindi lumubog yung ating nuts and raisin. Okay, lagyan na natin yan dyan. Tapos, i-fold natin ito. Okay, so unahin natin yung mini cupcakes natin. So, eto yung mga molde natin. Lightly grease na siya. Maglagay tayo dyan. Ayan. So, eto ay lulutuin natin sa steam. Yes po, eto ay pwedeng i-bake sa oven or sa improvised oven or sa air fryer or sa turbo broiler. Hindi ko lang siya ma-bake sa improvised oven natin dahil yung molde natin ay plastic. So, sa steam na natin siya lulutuin. So, takpan natin yan ng malinis na tela. Gaya yung ating takip. So, dapat kumukulo na yung tubig mo bago natin ito isalang. So, isalang natin ito. At lutuin natin for 15 minutes over medium heat. Ayan, check natin siya. Wala pang 15 minutes. Ito ay 12 minutes pa lang. Okay, ayan. So, mag-toothpick check tayo. Ayan, so hindi na siya basa. May few moist crumbs na nakakapit, pero hindi siya basa. Pero kung basa pa, extend the cooking time. So, palamigin na muna natin yan bago natin tanggalin sa molde. Okay, next, ito sa ating donut maker. So, mag-lightly grease tayo ng ating pan. Ayan, kaya kung meron kayo nito, nako, ilabas nyo na. Diba, super nag-trending ang mini donuts before. So, ngayon, magagamit mo na naman siya. So, maglagay tayo ng cake batter natin. So, ayan. Lutuin natin yan for mga 5 minutes. Ayan, so ito ay 5 minutes. Tignan natin. Ooh, ang bango. So, tanggalin na natin siya. Tapos, magsalang tayo ulit. Okay, para sa dip natin, meron tayong cream cheese. Ito ay softened sa room temperature. I-cream na muna natin ito. Ayan, na-cream na siya. So, ngayon maglagay tayo ng all-purpose creamer. And maglagay na din tayo ng kondensada. And then, i-mix natin na mabuti. Okay, so eto na yung ating dip. So, yung dip natin ay very thin dahil yung ginamit kong mga sangkap ay room temperature lahat. Pero kung gusto nyo na thick siya, yung kanyang texture, dapat chilled yung all-purpose cream at kondensada. So, ayan.
So, okay. Gusto nyo makapal. Try natin na ilagay na muna ito sa freezer ng konting oras. Tapos, i-beat natin mamaya. Ayan, ito ay galing sa freezer. So, pwede ka maglagay din pala ng vanilla flavor. Optional. Tapos, i-mix natin to. Okay, so dalawang klaseng packaging yung gagawin natin. Merong sa cup at meron sa box. So, sa box, ang ilalagay ko ay yung ating mini donuts. So, maglagay lang tayo dyan. Tapos, meron tayong maliit na container. Lagyan natin ng ating cream cheese na dip. Ayan. Ito naman optional, magdadust tayo ng konting cocoa powder. And magbabaon tayo ng pantusok. Ayan. Okay, para sa ating mini na cupcakes, maglagay muna tayo ng cream cheese dito sa ating cup. Pwedeng hindi ganito yung gawin mo. Pwedeng i-pile mo na muna siya, tapos tsaka ka na magbuhos ng cream cheese. So, maglagay na tayo ng cakes. Tapos, maglagay muna tayo ng cream cheese dito. Ayan. Para yung layer na yan ay may cream cheese. Okay. Tapos, magpatong tayo ng another layer ng ating mini cupcakes. Lagyan din natin. And takpan natin. Tapos, pabaon ka ng stick. Ayan, so tikman na natin. Unahin natin yung ating mini na cupcakes. Ayan. Ayan siya. Ooh. So, tikman na muna natin na walang sauce. Okay. Ayan siya. Ayan. So, dito na muna yung bite natin. Nakakain ako ng may pineapple and walnuts. Alam mo yung lasa niya parang nag-harmonize sa mouth. Yung texture niya ay malambot and moist. Yeah. So, tikman natin siya na may sauce. Ayan. Nag-iiba ang dating niya kapag may sauce. Ang sarap. Okay, kung hindi ka mahilig sa cream cheese, pwede mo siya subukan. Kasi, pwedeng mas konti ang cream cheese na ilagay mo. Di ba 1 bar yung ginamit natin? So, kung gusto mo na minimize lang, pwede half. Pwede half ng bar. Actually, hindi siya matapang for me. Dahil ako din, very ko sa cream cheese na frosting or dip na matapang. Ayaw ko din nun. Yung iba, ang nilalagay lang nila ay powdered sugar. Maganda talaga na may all-purpose cream na inilagay. Sa sweetener naman, pwede asukal. Pero for me, better na kondensada. Para may milky. Pwede mo din siyang bawasan or damihan kung gusto mo mas sweet. Pero yung timpla na ginawa natin ay okay na for me. Pero again, pwede kayong mag-experiment. Kung meron kayong cream cheese dip na gusto, pwede nyo nang gamitin. Okay, compare natin siya dito sa ating mini donuts. Tikman natin yung walang sauce na muna. Or walang dip. Nakakain naman ako ng may pineapple. Gusto ko yung carrot cake na may pineapple. Tignan mo yung loob ng ating mini donuts. Ang ganda, di ba? Okay, sa magtatanong, may difference ba yung lasa nila? Meron po. Sa texture, meron din. Moist din siya. And soft. Pero, sa steam, mas moist and soft siya. Sa lasa naman, meron din difference. Konti lang, pero mapapansin mo talaga na may difference talaga siya. Pero masarap pa rin.
So, eto, tikman natin na may dip. So, simple lang yung ginawa natin na dip, pero nagustuhan ko siya. Ang saya lang na sa simpleng recipe ng carrot cake ay pwede kang gumawa ng ganitong concept. Etong mini donuts ay nauso ito before, last year, no? Kaya kung meron kayong mini donut na maker, naku, ilabas yun na yan dahil pwede yang paglutuan ng cake. At eto naman, pwede po siyang bake. So, yun nga lang, wala akong molde na pang oven or improvised oven. So, pwede, kung gusto nyo gumawa ganito na style, maliliit, pwede kayong gumamit or bumili nung sa coconut macaroons. Diba? Ganong size, pwede na. Parang gusto ko din bumili para meron ako dito. And kung meron kayong sariling recipe ng carrot cake and dip natin na cream cheese, yes po, pwede pong yun ang gamitin nyo sa ganitong concept. Ito lang naman ay sample din. Dahil for me, lahat ng recipe ng cakes ay pwede sa ganito. And sa packaging, kung ganito yung gagawin yung packaging, pwede naman din na i-separate yung cream cheese na dip sa ating cake. Pwede na magpabaon ka din ng ganito kapag ganito yung gusto mong packaging para tusok dip na lang sila. Hindi diretso na merong na-coat na siya ng ating cream cheese. So ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!